Kung yung paghahatid natin ng building materials, 'di ba, sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay nagagalit na ang China, 'di ba? Hinaharangan nila tayo, binubomba ng water cannon, mga tol. Naku po, lalong manggagalit at magwawala ang China rito, mga kapatid, dahil yun na pag-usapan ng nakaraan sa Senado, pinopose ni Senator Chis Escudero ng isang 100 million pesos, mga tol, para mag-build daw ng shelter, mag-build ng shelter, hindi na basta para sa mga sundalo lang, kundi para halimbawa sa mga mangingisda na rin. Sa madaling salita, sabihin na lang natin, magbibuild tayo rito ng isang lugar na pwedeng tuluyan, bahay o shelter, di ba, kung ano man na meron dyan. Lalong magwawala rito ang China, mga tol. Di ba, yung pagkukumpuni nga lang sa BRP Sierra Madre, ayaw nila, no? Pero ano nga naman ba ang karapatan nila, di ba? So yan ang ating panonoorin, mga tol, mula rito kay Sir Pao PH. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga reaction video tayong tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Sa kabila ng lumalalang tensyon na nagaganap sa West Philippine Sea at ang panganib na hatid ng China mula sa usapin ng pagtanggal ng barko sa Ayungin Shoal, bagamat alam natin na hindi papayag ang mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas sa nais ng China, pabor ba kayo na i-reconstruct itong BRP Sierra Madre o magtayo ng bagong istruktura dyan sa Ayungin Shoal dahil sa hindi na nga maganda ang kondisyon ng nasabing barko? Oo, tama. Kasi yung BRP Sierra Madre na yan talagang wala na pag-asa pa yung ikumpuni pa dyan. Talagang guguhuyan kasi yung materials na ginamit dyan, kailangan talaga well-maintained. Hindi pwedeng kinukumpuni lang. Dapat well-maintained yan. Lalamunin ng kalawang yan. Kaya kailangan talaga magtatayo ka dyan. Bato na mismo, no? Iba na yung build na itatayo dyan bilang outpost na rin ng militar. Mga kaalyado, may proposed budget itong isang miyembro ng Senado na nagkakahalaga ng 100 million para i-build up ang kasalukuyang kondisyon nitong BRP Sierra Madre na mahigit 2 dekada nang nakasadsad sa bahura ng Ayungin Shoal. Kung matuloy ang konstruksyon nitong bagong istruktura sa Ayungin Shoal kapalit ng BRP Sierra Madre, ano kaya ang magiging implikasyon nito sa kasalukuyang sitwasyon ngayon? Before natin simulan, mga kaalyado, ay paki-like and subscribe muna nitong YouTube channel natin. Maraming salamat po. Subscribe, Sir Pao PH. Mga kababayan, ito pong si Senator Chis Escudero ay may proposal sa Senado na maglaan ng 100 million pesos mula sa 2024 national budget para sa permanenteng konstruksyon nitong istruktura sa Ayungin Shoal. At umani itong proposal na ito ng suporta sa ilang mga miyembro ng Senado at sa hepe ng Philippine Navy. Dapat talaga suportahan, di ba? Sabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri ay magkakaroon ng institutional amendments sa proposed 2024 budget para sa improvement ng BRP Sierra Madre at Pag-asa Island. Tinawag naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel itong proposal ni Senator Chis Escudero na an idea worth pursuing. Kung sa bagay nga naman, mga kaalyado, parte naman talaga ng exclusive economic zone ng Pilipinas itong mga nasabing isla. Kaya may karapatan tayong isakatuparan itong mga hakbang na ito. Kumbaga walang pwedeng dumikta sa kung anong gustong gawin ng Pilipinas sa mga teritoryo na yan. Tama. Sabi pa nga nitong si Senator Chis Escudero, naiinis daw siya pag tinatawag na disputed island o disputed water itong mga lehitimong sakop ng exclusive economic zone ng ating bansa. Oo, kasi hindi na talaga disputed yan kasi meron na ngang hatol, di ba? Meron na ngang meron, napawalang bisa na nga yung claim nila. So ano pang dinidispute nila? Napawalang bisa na nga. Di ba? Nanalo na nga tayo dyan. Kaya yung tatang na nagsasabing karapatan ng China, ay nako. Dapat mga Pilipino tayo ay ituring natin na pagmamay-ari natin ito dahil sa atin talaga ito. Hayaan natin na ibang bansa na lang ang tumawag na disputed island o disputed water sa mga teritoryong ito. Pag sinabi kasing disputed ang isang teritoryo, mga kaalyado, ang ibig sabihin nito ay wala pang lehitimong nagmamay-ari nito. Kumbaga pinag-aagawan pa ito at inaangkin. Pwedeng angkinin ng kahit na sinong bansa dahil nga wala pang nagmamay-ari. Pero sa lagay ng Pilipinas dyan sa Ayungin Shoal at sa iba pang teritoryo dyan sa West Philippine Sea
ay naipanalo na natin yan sa Hague-based Permanent Court of Arbitration ruling. Yeah. Kaya malaya tayong sabihin na sa atin yung teritoryo na yan. Hindi ata alam ni Tatang yan no? Naaalala ninyo yung reaction natin, yung tumatawag ng sinungaling daw kay Commodore J. Tariela, 'di ba? Hindi niya ata alam na naipanalo natin yan Di ba? Ay nako. So balik tayo sa usapan. Ayon kay Senator Chis Escudero na ang initial funding support mula sa Congress ay magbibigay sa ating Presidente Bongbong Marcos ng flexibility bilang chief architect ng foreign policy ng ating bansa. Ano ba ang layunin nitong istruktura na nais i-build up ni Senator Chis Escudero? Ang layunin daw ng istruktura na ito, mga kaalyado, ayon kay Senator Escudero, is upang magsilbing lodging ng mga sundalo mula sa kinakalawang ng barko ng BRP Sierra Madre. Ang pasilidad na ito ay maaari rin maging shelter ng mga mangingisdang Pinoy at kahit anong nationality ay pwedeng makisilong dito kung hagupitin man ng masamang panahon sa karagatan. Kahit Chinese pangaraw ay pwede rito. Grabe, ang bait talaga ni Senator Chis Escudero, mga kaalyado. Yun ang problema sa atin. Masyado tayong mabait, di ba? Kahit Chinese. Malay mo, spy lang pala yun. Titignan kung anong construction nito. Ano ba to? Kayang-kaya ba namin? Mga ganun mo. Ano bang meron dito sa lugar na to? Yari-irari na naman. Hamakin mo kahit sobrang sama ng ginagawa ng China sa ating bansa, ay iniisip niya pa rin ang kapakanan ng mga hinayupak na sakim na ito. Joke lang, mga kaalyado. Tawa rin ako Expression lang po yun ng isang nanggigigil na mamamayang Pilipinong katulad ni Sir Pao. Anyway, back to the topic na tayo. So luma at kinakalawang ng araw itong BRP Sierra Madre at malapit nang mabulok sa gitna ng karagatan. Tama. Huwag na daw hayaan na mamatay pa sa tetanus ang ating mga kasundaluhan. Pero ang tanong ng ilang mga kababayan natin at mga senador, sasapat kaya ang 100 million pesos budget para sa istrukturang ito? Dagdagan nila. Sa tingin ko ay kakapusin ito, mga kababayan. Pero sa tingin ko lang dahil hindi basta-basta ang magtayo ng istruktura sa gitna ng karagatan. Mahirap magtayo ng pundasyon sa malambot na buhangin. At syempre ang mga materyales na kailangan gamitin, kailangan yung matibay talaga at kayang mag-survive sa alat ng tubig. Yung hindi basta-basta kakalawangin. Tama. Kailangan mas malaking budget sana. Kasi total magtatayo ka na rin lang ng permanenteng istasyon sa West Philippine Sea, lakihan at tibayan na sana. Para nang sa ganun, mas maraming sundalo ang ma-accommodate nitong itatayong istruktura sa Ayungin Shoal, di ba? Mahaba-habang usapin pa ito sa Senado, pero kung sakaling maaprubahan ito, ay tiyak na lubos na mapapakinabangan ito ng ating mga kasundaluhan dyan sa West Philippine Sea. Malay mo may mag-sponsor, di ba? Katulad ng mga project na tulay, tunnel, yung mga ganyan, di ba? Meron tayo, minsan may mga partner tayo dyan sa mga ganyan. Pero kasi for business purposes kasi yan Pero kung dito naman kasi para sa ating modernization program, di ba? I-modernize na rin natin pati yung Ayungin Shoal na na station natin, yung outpost natin dyan. Kung dati nabubulok na barko, gagawa na talaga tayo ng isang matibay, yung tipong pang lifetime na, yung mga ganyan. Sana meron ding mga o kaya sana kayanin na lang ng budget ng Pilipinas ng mag-isa lang, nang hindi na nangangailangang umutang pa, hindi na nangangailangan ng tulong ng ibang bansa. No, pakita pa rin naman natin kayang-kaya nating tumayo mag-isa. Basta para sa akin, mga kaalyado, kung yan ay para sa kapakanan at seguridad ng ating bansa, ay pabor na pabor ako dyan. At saka isipin na lang din natin ang sitwasyon ng mga sundalo na naka-assign sa BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Kawawa rin. Na sobrang nakakaawa dahil bukod sa delikado ang buhay nila sa banta ng panahon at sa mga agresibong aksyon ng China, ay malayo pa sila sa kanilang mga pamilya. Tama. At bukod dito ay wala pang internet, walang sapat na tubig na maiinom at panligo. Grabe. Kailangan magtipid ng pagkain dahil malayo po ito sa kabihasnan. At kailangan ay mag-antay pa ng resupply mission mula sa ating Philippine Coast Guard na kung minsan ay naaantala pa dahil sa ginagawang panghaharas ng China. Nasa 100 kilometer ang layo niyan sa lupa ng Palawan, mga tol Medyo malayo nga naman talaga. Tapos imagine mo kung anong ginagawa lang nila dyan. Diba? Imagine mo kung anong ginagawa nila dyan maghapon, pagtulog sa gabi, paggising sa umaga. Anong libangan nila dyan para hindi sila maburyo? Diba? Diyan lang sila Hindi umaandar yung barko. Nakikita nila same spot everyday. Walang internet, walang TV, walang kahit... Ay nako, napakalungkot naman talaga. Okay sana kung nandiyan ka habang nakatambay ka dyan. Binabantayan mo yung paligid. Nakakapag-internet ka para kahit papano nalilibang ka man lang, di ba?
hindi ka pwede basta-basta maglakad-lakad dyan. Mamaya biglang mahulog ka dyan at pasugatan ka pa, tetano ka pa dyan. Napakalayo pa ng gamutan para mula dyan, no? Ay nako, yari ka naman talaga. Isipin na lang din natin mga kababayan itong kalagayan ng mga kababayan nating sundalo para maramdaman naman nila na hindi sila pinapabayaan ng pamahalaan. Wawa naman itong mga to. Basta para sa akin mga kaalyado, uulitin ko, pabor ako dito sa proposal ni Senator Chis Escudero. Kahit ano pa man ang maging implikasyon nito sa ating bansa. Hayaan na natin kung ano man ang maramdaman ng China. Basta ang mahalaga, hindi itatayo ang istrukturang ito para maghamon ng digmaan. Itatayo ito para sa seguridad ng ating bansa at para mapangalagaan yung mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. At itatayo yan para ipangalandakan sa kanila at ipaalam sa kanilang malinaw na ang Pilipinas ay naninindigan na sa atin itong mga teritoryong to. At isa pa mga kaalyado, hindi natin kailangan makiusap or magpaalam sa China sa pagtatayo nitong strukturang ito dahil teritoryo natin ang Ayungin Shoal. Sila nga ay nagtatayo ng mga artificial na isla sa mga teritoryo natin nang walang paalam. Tama. Tapos tayo magpapaalam sa sarili nating teritoryo. Tama. Parang may mali, di ba? Huwag dapat hayaan na maunahan pa tayo ng China sa mga plano natin dahil hindi malabong mangyari ito. Dahil nga pinipilit na nila na ipatanggal itong BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal kasi siguro nga may plano din ang China na magtayo ng istruktura dyan sa Ayungin. Malamang. Kaya iginigiit at ipinipilit nila sa Pilipinas na ipatanggal na yung BRP Sierra Madre para may sakatuparan nila yung mga plano nila. Mga kaalyado, hindi ako makachis Escudero ha. Kahit sinong senador ang mag-propose nito, ay papaboran ko para sa sarili kong opinyon. Dahil nga kailangan na nating matayuan ng permanenteng struktura, yung Ayungin Shoal, as soon as possible. At hindi lang dyan, dapat pati sa ibang lugar na rin dyan sa West Philippine Sea, meron tayo mga outpost. Bago pa tayo maunahan itong mga sakim na China. Kayo mga kaalyado, anong masasabi nyo rito sa proposal ni Senator Chis Escudero? Pabor ba kayo kagaya ko o hindi? Magbigay lamang kayo ng opinion dyan sa comment section at pag-usapan natin yan mga kaalyado. Alright, ikaw, bilang isang mamamayang Pilipino, pabor ka ba doon sa rekomendasyon o doon sa proposal ni Senator Chis Escudero mga tol, no? Comment ka sa baba, ipaalam mo sa amin ang inyong opinion. Kung pabor ka, bakit? Kung hindi, bakit din? No, comment kayo sa baba. Maraming salamat mga kapatid sa inyong patuloy na pagsuporta hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.